pagtatawan tayo ng buong mundo. Actually, nung nakita ko siya, parang, my God, ito na naman. Yun na lang ang reaction ko. My God, hindi na ba tayo natuto na nagiging laughing stock tayo ng buong mundo dahil nga sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pagsasalita ng ating mga government official. Pero ito mas malala kasi spokesperson ka eh. Kaya nga kumukuha ng spokesperson eh para ayusin yung pagde-deliver ng mga issues at yung stand ng isang agency ng gobyerno at hindi siya maging controversial, mag-properly explain siya. Pero this one is not explaining anything. It's an accusation against a country na wala kang ebidensya. Yun yung nakakahiya doon. So I don't really think it's good for the country. Pangatlo, ibabalik ko yung tanong. Kasi ibabalik ko yung tanong. So ina-accuse nila yung China. I think before they even accuse a country na wala silang ebidensya, siguro balikan ko yung tanong, ibabalik ko ang tanong. What about the allegation against the president on abuse of illegal drugs? Tinatanong din niya ng buong mundo. So, hindi ba nila kaya, before nila i-accuse yung China, probably sagutin muna nila itong tanong na to na naghihintay ang buong Pilipinas at ang buong mundo sa answer. Kasi hindi rin nila sinasagot ng straight. Ang hilig-hilig nila sa magbintang sa ibang tao at sa ibang bansa nang walang ebidensya, pero yung mga tanong na legitimate, hindi nila kayang sagutin. At the end of the day, sino ba ang may responsibility na pinakaunang responsibility niya when you talk about the Constitution? The basic job, the primary job of a president is first and foremost uphold the Constitution. And what are the provisions in the Constitution? Second is to take care of the welfare of the Filipino people. Ito sa kritisismo ni VP Sara Duterte na unang pumalag dito si Marcos Jr. at sinabi nga na hindi na raw nakapagtataka dahil ang mga Duterte daw ay pro-China. No? At sumagot naman dito kahapon at ako na kung nagkakamali sa media briefing sa Pampanga kung saan lagi namang sinasabi daw ng administrasyon na pro-China yung mga Duterte pero para sa kanya, pro-Philippine siya. Ang mahalaga daw, wala kang kakampihan doon sa dalawa. And as a nation, dapat manindigan tayo, no? Parang kumbaga ang termino pa nga niya na ginamit, i-quote ko na lang para direkta na mapag-usapan natin. Sabi niya, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people, how are you going to implement your independent foreign policy? Excuse me. Huwag nilang pasagutin yung nagtanong na sasabihan nila na ako'y pro-China. Sabi pa niya dito, matagal na nilang narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, we need to level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Pero kung nakikita nyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award of in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower ng kalaban nung may problema ka? Kumbaga, may problema tayo sa China, so bakit tayo kakampi sa US? Para magkaroon na naman ng dignidad as a country. Huwag yung magtago ka sa saya ng iyong nanay. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say, please help me because he is bullying me. Dagdag pa niya, we have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, huwag mong simulan yung away. You always need to cultivate good relations, not just your neighbors, but the entire, global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin. Ayaw ko magsalita noon kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya, nasaan ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin, Prof? Yeah, I'm very happy actually to be straightforward about these things that the Vice President at the moment, Madam Sara Duterte, is actually
nagsasalita na siya about these issues kasi before they were criticizing her na para bang hindi siya nagsasalita at yun nga, and they tried to equate that kind of, tahimik lang siya on these issues para bang wala siyang masasabi or parang nare-reduce. Ang default nila is lagi yung mga kaaway ni VP Sara sa politika, ang default lagi pro-China na siya just because hindi siya nagsasalita on this issue. So I'm very glad that the Vice President is already expressing herself on these very important issues para naman malaman nila kung ano ang kanyang iniisip sa issues na to. That's one thing. On the other hand, I agree with the Vice President sa mga sinabi niya. Una, totoo naman. Sino ba ang makakapag-deny sa atin, sa Pilipinas, even the whole world, na stipulated naman talaga sa 1987 Constitution natin na the Philippines should pursue an independent foreign policy. And one thing that we have to remember, the Constitution is the basic law of the land. Everything that we should do as a country, especially the government, especially the president, should follow and should abide by and should be upon or based on anchor sa sinasabi ng Constitution natin. Kasi yun ang ating basihan at yun ang general na law, ang basic law, kung saan lahat ng palisiya ng Pilipinas ibabase mo. And one of the most important aspect of government is what you call foreign policy. And who's the sole author of the foreign policy? It's the president. Kahit sinong maupo dyan sa office of the president na yan, ang kanyang role as far as the Constitution is concerned is to uphold the Constitution. And one of the important provision in the Constitution, kahit balik-balik na rin natin ang mundo, is nandyan nakasaad ang sinasabi ni VP Sara na the Philippines should pursue an independent foreign policy. But ang tanong nga ni VP, so ano yung independent foreign policy na yan? Can you explain, can you possibly give us manifestation that indeed, under his leadership as president, we have an independent foreign policy? Because, the realities on the ground is completely different dun sa sinasabi ng Constitution at yung iba niyang rhetoric before na sinasabi niya na he will pursue an independent foreign policy. He will continue what the former president have started kasi yun ang kanyang campaign promises pero hindi niya sinunod. Ano ang mga manifestation na his foreign policy is very much leaning to the United States, which in a statement ni VP Sara, ang dami naman dyan, intensified military exercises with the Americans to the point that it creates a lot of tension in the region. Second is the 9 declared EDCA bases. May mga chika pa na maybe it's more than 9, but the declared one is 9 EDCA bases na kung titignan mo, that's military and US military bases na sa panahon ni PRRD hindi niya pinayagan yan. Another thing is deployment of missile system in the Philippines in the northern part. Hindi lang Typhoon, andyan pa yung Nemesis. So these are manifestation that your foreign policy is leaning to the United States because if you are sane enough, you will not do this. Why? Because you already know that there is such a thing as in the region and even the outside of the region, this very hot strategic rivalry and competition between the United States and China is very much evident. And we can see it, not only militarily, even economically. As you can see, there is even this imposition of tariff trade war in the economics realm. And you still have git-gitan when you talk about the South China Sea because the United States is trying to interfere with the conflict. Hindi naman sila kasali, justifying it with the so-called freedom of navigation, which in fact, wala namang problema sa freedom of navigation, pero andyan pa rin ang United States. You can really see na yung competition na to ng dalawang nag-uumpugang malalaking bato is very much evident and it happens at the battleground at the moment in Southeast Asia or in the Asia Pacific is the Philippines. Why it is happening? Precisely because of the fact that the foreign policy of the current president is actually leaning to the United States. Who will deny this? Do you really think the international community does not understand this? They do, and everyone. It's like an open secret that everyone in the international level they know, pero syempre Filipino should make this an issue kasi tayo yun, bansa natin yun. So yung mga tanong ni VP Sara sa interview niya at even na-mention niya ata ito kasi sinusubaybayan ko rin, Admar, doon sa Australia na rally
na nandun siya, ng mga Pilipino na na-interview din siya, it's really a legitimate question. So ang tinatanong ni Bibi Sara, bakit nyo binabato sa akin na just because I speak na ito nga ang problema ng Pilipinas at the moment under President Marcos Jr. So ang tanong, explain mo and prove to us Filipinos. Kasi Filipinos si BP eh. Prove to us Filipinos na tama nga, you're following the Constitution. You're actually, yung foreign policy mo is in accordance with the Constitution. Kasi at the end of the day, sino ba ang may responsibility na pinakaunang responsibility niya when you talk about the Constitution? The basic job, the primary job of a president is first and foremost uphold the Constitution and what are the provisions in the Constitution. Second is to take care of the welfare of the Filipino people. Yun ang mga primordial na job or dapat pangalagaan ng isang presidente. So legitimate ang question ni Bibi Sara. Paano mo isasabihin sa amin na you're pursuing an independent foreign policy when in fact the realities on the ground, foreign policy is very much leaning to the United States. So legitimate yan. Balik-balik na rin man natin ang mundo, very legitimate ang question at ang right on point ang sinasabi ni BP Sara. So itong mga chika pati na ng kanilang press secretary na sinasabi nila pro-China blah blah blah, these are just scapegoats lang yan, trying to parang nililihis nila yung totoong issue ng Pilipinas by just trying to coin or tagging the Vice President as a pro-China. Kasi ang tanong, kaya ba nilang sagutin si BP Sara? At ang mga Pilipino at katulad ko na mula pa noon na second or probably around the second year ng administration ni Pangulong Marcos Jr. ay nagtatanong na, ano ba talaga Pangulong Marcos? Ang foreign policy mo ba is independent, neutral o hindi? Kasi ngayon, nagiging relevant ito na mga tanong na very relevant. Actually, ang tanong na ito, bakit? Dahil may gitgitan sa Middle East. Ang pangamba ng ating mga kababayan, even ako, na-interview na ako ninyo nung the last time, is we are a treaty ally of the United States through the Mutual Defense Treaty. May mga EDCA bases tayo dito. Pag ang sinasabi ko nga, God forbid at sana wag naman sa awa ng Diyos, kung lumala ang sigalot dyan sa Middle East at maging regional conflict yan to a world war, madadamay tayo. Kasi nga, marami kang US military assets in the Philippines and you have the EDCA bases. And these are US military bases. Ang Pilipinas, in an event of a wider conflict, you will be dragged into a conflict that is not your own making. And in the very first place, wala kang interest dyan at wala ka namang kinalaman dyan. Pero dahil nga yung foreign policy mo leaning to the United States at mayroon kang a treaty ally ka, wala kang choice kung di madrag into that. So, ang sinasabi lang ni BP Sara, which I agree, as much as possible, countries like us, maliit tayo. I don't even consider the Philippines as middle power because middle power, pero in a way, middle power in Southeast Asia. Pero kung titignan mo, ang mga middle power tulad ng India, Australia, they're a little bigger countries. Pero in a way sa Southeast Asia, we can be consider ourselves as middle power. Kailangan neutral ang position mo, independent ng foreign policy mo. Actually, I admire the Vietnamese foreign policy kasi meron silang 3 no's. No foreign troops in their country, no military alliance, and no military assets in their soil. These 3 no's ng Vietnam, which I admire kung paano binabalanse nila ang foreign policy nila, lahat naman nandito sa Pilipinas. We have rotational troops from Americans, yung through the Visiting Forces Agreement. We're a military ally because of the MDT. We have the EDCA bases. So the 3 no's of Vietnam is the 3 yes to us, which will make us a precarious situation for the Philippines. In any case, there are situation like what is happening right now in the Middle East. Kaya ako, hindi ko maintindihan itong press secretary nila and even the Malacanang trying to say na she's pro-China, referring to the Vice President, when in fact, the Vice President questions, very legitimate
as far as the Constitution is concerned. Ano ba ang basis ng Pilipinas? Bakit ka pa ng Constitution kung hindi mo rin lang susundin? Bakit pa ang presidente naging presidente kung hindi rin niya susundin at i-uphold ang Constitution at puprotektahan? Yun ang kanyang one of the basic responsibility ng pagiging presidente mo at is make it sure that you follow the provision of the Constitution, especially on critical issues like foreign policy. So, yun yung ko doon. Kaya nga nung in-interview si VP dyan I think it has something to do with the Pride. May celebration ng Pride March ata sa Pampanga. Nakita ko yung footage. Sabi ko, natuwa talaga ako kasi right now I can see her more vocal and articulate kung ano ang nasa isip niya when it comes to this kind of issues. Kasi before, she's being criticized by many, especially yung mga kritik niya at kanyang mga kaaway sa politika na para bang hindi siya nagsasalita. Kasi dalawa daw, baka dahil pro-China siya or tawag nito, wala siya masyadong alam on this issue. Sabi ko, I don't think that's the case. I think she's, kasi tinanong din ako personally ng isang friend ko, pero yung friend ko na yon hindi nasa side ng mga Duterte. But I have many friends from the other side of the fence, the political fence. Kasi ang politika naman, politika yan, pero yung friends pa rin, kahit anong politika meron. So sabi ko, I think there will be sabi ko, feeling ko naman kay BP, there will be a time na, proper time siguro na magsasalita yan. Pero before siguro hindi. Kasi tinatanong nila ako kung anong tingin ko. Sabi ko, may proper time. So ito na nga siguro ang time kung saan mas nagiging articulate na si VP Sara na magsalita on these issues. Opo. And that's it's really good. At ito yung kanilang parang pinipinta ngayon sa mga Duterte na China, parang ganun lang, kadali. Pero kung titingnan mo naman sa dating pamuno ni former President Rodrigo Duterte, hindi lang din naman sa China. Kasi kumbaga tumamlay yung ating ugnayan sa China. Parang pinanumbalik niya yung ugnayan sa China, considering partner natin yan sa trade, pero grabe maka-demonize, no? Sa bansa na yan, pero kung titingnan mo yung puwet ng mga appliances nila at mga gamit nila, lahat yan made in China, pero nabuksan sa Israel, sa Russia, at iba pang mga bansa. At ang ipinupunto pa nga ni PRRD during that time, kung makikipagtransact ka sa Amerika, mas grabe yung kapalit din. Magbabayad ka na, meron pang mga kondisyones, no, na sarili mo pera, magbabayad ka, pero iba pa yung mga kondisyon, no? Mapapanindigan ba, kasi ito tinanong na ni BP Sara, mapapanindigan ba, kaya bang depensahan ng kasalukuyang administrasyon na ang sagot namin sa tanong mo, BP Sara, ay yes, meron tayong independent foreign policy na sinusunod, Prof? Yun na nga ang tanong ko din sa tanong mo, Admar. Kasi kung kaya nilang panindigan, so dapat in-explain nila when they, my God, it's the second highest ranking official of the land. That's the Vice President. Maraming kumbaga, the Vice President has what? 32 million who voted for her the last election. So in a way, super majority yan compared nga, mas mataas pa ang boto niya kaysa kay Pangulong Marcos Jr. So kung tatanungin mo, ito na ang nagtatanong, representing what? The 32 million na bumoto sa kanya sa election na yon. So ngayon ang tanong, sige sabihin na natin, i-label nyo siyang pro-China given that kasi expected naman sa kanila yun eh. Pero ang tanong, after that labeling, what is the next? Can you possibly answer the question properly and explain it to everyone na ito, mayroon kaming independent foreign policy, ito yung manifestation niyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ang tanong, bakit hindi nila masagot ang tanong? Kasi probably, hindi nila kayang sagutin kasi nga, hindi ganon ang sitwasyon ng Pilipinas. Kasi ako rin, naghihintay ako, sige, I'm asking you, do we pursue a foreign policy? Do we have a foreign policy in the Philippines at the moment? Can you give me an example of that? An step-by-step explanation kung ano nga ba yun?
So para satisfied lahat ng Pilipino, 'di ba? At hindi sila ma-accuse na, their foreign policy under Marcos Jr. is actually leaning to the United States. Matagal nang tanong 'yan, hindi lang si BP ang nagtanong 'yan. 2 years ago, yan na ang tanong. So ngayon, ang tanong, ang ano ko sa kanila, bakit hindi nyo masagot? And Malacanang is resorting to name calling. Would name calling help in this very in providing answer to that very important question na kailangan maintindihan ng mga Pilipino at malaman ng mga Pilipino? Wala. So ang nakikita ko kasi hindi nila kayang sagutin at scapegoat lang ang ginagamit nila by parang kinukoin nila ang mga Duterte, specifically the Vice President, as pro-China. Hindi, yun yung ano nila, yung anong tawag dyan, Admar, default default answer, kasi wala silang masagot pa. So, ganun din ang tanong ko sa iyo. Nag-aalala nga sila dahil baka daw lusubin na tayo, mayroong mga espiya na, pero ang malinaw na nakalusot na sa ating bansa na mayroon pa mga struktura, yung mga EDCA sites, which is ang Amerika. So, sino ba talaga ang talagang gustong manakop sa atin? Ang US ba o ang China, no? Pero ibang topic naman tayo, Prof, kasi ipinagmamalaki ngayon ng Marcos administration na sa loob lamang ng 3 taon, nahigitan daw yung halaga ng illegal na droga na nakumpiska sa buong termino ng former President Rodrigo Duterte. At yung pinakamalaki nilang mga huli ngayon, parang biglang litaw lang sa karagatan, floating shabu, dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea, basta nasa kanlurang bahagi nating bansa. Pero may pahayag dito. Ang kapansin-pansin dito, diretso, walang kagutol-gutol, sinabi po ng Philippine Navy spokesperson, ang sabi dito, na it's, unquote, i-quote ko siya, it's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party. We don't have to look far from the side of law enforcement. We look for evidence. On the military, we look for indicators. Kasi nga, yun yung nakita, mga Chinese characters din daw. Dagdag pa rito, and I quote, nung tinanong siya kung ano yung purpose sa sinasabi mo ng China na nasa likod nitong shipment, ang sabi niya, upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masira ang tamang pag-iisip. Now ngayon, basahin ko lang din ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy in the Philippines. Ang sabi dito, nung tinanong siya ukol nga po sa issue na yan, na sinabi ni AFP spokesperson Roy Vincent o yung Philippine Navy, Roy Vincent Trinidad, ang sabi dito, and I quote, China has the toughest resolve and policy against drugs. Mas may bitay pa ata sila, di ba, sa illegal na droga kumpara sa atin. Dito, na yung mga convicted pa nga, ginagawa pa ngang witness. And we have one of the best counter-narcotics track records in the world. China has scheduled the largest number of substances and has imposed the strictest drug control policy in the world. China and the Philippines have maintained sound law enforcement cooperation in combating drugs and other transnational crimes. A delegation from Philippine Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC recently visited China and reached important consensus with Chinese counterparts on further strengthening efforts to combat transnational crimes. We firmly oppose the baseless and malicious accusations made by certain individuals with intention to smear China. Driven by selfish political motives and acting as pawn of the U.S. Indo-Pacific strategy, certain individuals within the Philippine military have been exploiting maritime issues to provoke and escalate tensions. Such a stance does not help in solving problems. On the contrary, it has become the root cause of distrust and the stumbling block to dispute resolution. We urge
certain individuals in the Philippine military to refrain from malicious attacks against China. They should heed the will of the people, act in their nation's true interest, and return to the correct path of resolving disputes through dialogue and consultation. So ganito ba ang pamamaraan ng gobyerno na tiningnan mo lang, diretso agad bigay na, ang dahilan nito, itong suspect, nasaan na rule of law? Hindi mo pa nga naimbestigahan eh. Hindi mo pa nga nakita kung sinong nasa likod. Mas madali pang makita ng Coast Guard or ng Philippine Navy siguro kung merong Chinese Coast Guard ang andyan. Pero yung mga nasa likod nitong kumakalat na palutang-lutang na droga, parang wala pa tayong balita na merong nahuli, Prof. Yun na nga eh. Nabasa ko rin yan actually 2 days ago, pero hindi ako nag-react. Kasi usually kapag nag-react ka on these things, sasabihin na naman nila, si Professor Malindog is pro-China. O diba? Ganun naman eh. Dahil nag-react ka dun sa news na wala namang ebidensya. So kaya hindi ako nag-react at hindi ako nag-post sa Facebook. But since tinanong mo ako on this issue, I'll be very frank. Tama. Kasi I'm in Beijing. So I'm based in China. So I know kung gaano sila ka-strict when you talk about drug problem or especially illegal drugs. Tawag yung hindi ka lang makukulong, bitay ang ang kahihinatnan mo kapag hindi ka lang nag-traffic ng drug, even you're using it at saka nag-share ka pa, bitay. May death penalty sila when it comes to these things. Very strict sila when you talk about illegal drugs. Walang patawad-patawad dyan. Walang papetiks-petiks yan dito. So, I really don't understand kung bakit ina-accuse nila ang China of this thing na may nakita lang silang lumulutang sa so-called South China Sea tapos without investigation, wala ngang anything. Nakita lang. So ang sabi agad ng ating spokesperson ng Coast Guard, China ang nagpadala niyan at nagkalat dyan kasi gusto nilang i-destroy the future of the Philippines. So para bang, my God, is this really how our government officials, oh my goodness, naturingang spokesperson ng ating Coast Guard? I'm so sorry, sir. Pero dapat siguro, sir, you have to be very educated in how supposedly ang isang spokesperson ng isang agency of government should talk, especially when you talk about foreign relation. Kaya nga po nagkaroon ng, alam mo, Anmar, kaya nga kumuha ng tinatawag mong spokesperson ang isang agency precisely because that spokesperson should communicate properly, diplomatically, yung mga issues na may kinalaman sa Coast Guard, let us say, kasi yung Coast Guard ang pinag-usapan natin, na hindi siya maging controversial at ma-explain siya properly. That's actually the basic job as a spokesperson. Pero yung ganitong mga, ewan ko, ano bang klaseng spokesperson yung ganito yung mga statements. Una, walang ebidensya. So you cannot really claim na China siya. Alam mo yun, that's one thing. Nakakahiya, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo, na ganito tayong mag-conduct ng ating politika or even yung ating sense of diplomacy. Pangatlo, napaka-undiplomatic. It's uncalled for to accuse a country nang wala kang ebidensya. Pagtatawan tayo ng buong mundo. Actually, nung nakita ko siya, parang, my God, ito na naman. Yun na lang ang reaction ko. My God, hindi na ba tayo natuto na nagiging laughing stock tayo ng buong mundo dahil nga sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pagsasalita ng ating mga government official. Pero ito, mas malala. Kasi spokesperson ka eh. Kaya nga kumukuha ng spokesperson eh. Para ayusin yung pagde-deliver ng mga issues at yung stand ng isang agency ng gobyerno at hindi siya maging controversial, mag-properly explain siya. Pero this one is not explaining anything. It's an accusation against a country na wala kang ebidensya. Yun yung nakakahiya doon. So I don't really think it's good for the country. Pangatlo, ibabalik ko yung tanong. So ina-accuse nila yung China. I think before they even accuse a country na wala silang ebidensya, siguro balikan ko yung tanong, ibabalik ko ang tanong. What about the allegation against the president on abuse of illegal drugs? Tinatanong din niya ng buong mundo.
So, hindi ba nila kaya, before nila i-accuse yung China, probably sagutin muna nila itong tanong na to na naghihintay ang buong Pilipinas at ang buong mundo sa answer. Kasi hindi rin nila sinasagot ng straight. Ang hilig-hilig nila sa magbintang sa ibang tao at sa ibang bansa nang walang ebidensya, pero yung mga tanong na legitimate, hindi nila kayang sagutin. So, yun to Diyos ko Lord, kung hindi, kung hindi ang Pilipinas matututo at titino sa mga ganitong usapin at larangan, nakakahiya. I know, nakakahiya na ang Pilipinas nare-reduce, nakatawa-tawa sa buong mundo dahil may mga ilang officials tayo na ginagamit ang kanilang platform to criticize, to paint a country in a bad light. Wala namang ebidensya. I mean, I don't have anything against criticizing any country for that matter. Mapa China yan, mapa United States yan, mapa India yan, mapa South Korea yan. Because as a country, we can actually do that. However, make it sure that you have done your homework. May ebidensya ka, may investigation yan, tangible. Kasi kung wala, and it's like hearsay, then may nakita ka lang character doon na anyone can do it actually, nakakahiya po tayo. Yun po yung aking masasabi dyan. Actually, hindi na nga ako nag-react dyan nang pinasa sa akin yung information na yan. An screenshot ng parang news report. So sabi ko, ay Diyos ko, hindi na ako mag-react. Kasi alam ko na ang sasabihin nila, pro-China yan si Malindog Uy. So ako parang, okay, wag na nating patulan. Pero ngayon na tinanong mo ako, this is what I can say about this. Opo. Pero pag mga ganyan po bang usapin, kahit na hindi China ang involved, kahit na ibang bansa, diretso ba nating sinasagot agad na ganyan or dumadaan tayo sa tamang pagsagot, no, sa pamamagitan ng diplomasya, sa pamamagitan ng DFA? Kasi hindi lang din naman ang sinasabi nilang galing sa China daw yung illegal na droga. Marami din tayo mga illegal na droga galing sa Africa, yung iba pa nga galing sa Estados Unidos na isinumbong, no, doon na may darating na. So ibig sabihin ba Estados Unidos yung ano nito, ang purpose nila is yung kabataan isiraan agad yung bansa natin na ganito agad? Ganun ba talaga dapat tayo mag-imbestiga? Actually, Admar, maling-mali ang statement. I'm sorry, sir, pero I'm really sorry, sir. Pero as far as I'm concerned, maling-mali ang ganong statement. Before you even say anything, especially kung nakita pa lang, halimbawa, yung drug na shabu, whatever man drug na nandyan na nakita nila, na confiscate nila, na pinagkakalandakan nila like trophy, na surely sa SONA, gagamitin nila yan. Before even saying anything at all, actually, ang protocol dyan or yung the right thing to do is don't say anything kung wala pang investigation or wala ka pang hard evidence to even accuse anyone. May it be a country, or individual, or anything. Kasi para kang tanga nun na nagsasabi ka pero wala ka namang ebidensya. Nakakahiya ka both inside and internally and externally to the Philippines. So ganun siya dapat. Una, nakita nyo, conduct an investigation, proper investigation, and then pag may nakuha kayong ebidensya, then probably vet the evidence kasi may vetting process yan. I-vet mo yan. Hindi ibig sabihin na nakakuha ka ng ebidensya, magpipreskon ka na. No. You have to vet and you have to double check kung tama ang information mo. And then probably if necessary for you to put it out in public at it has nothing to do, it will not impact any kind of negative impact with foreign relation kung may ibang bansa na involved dyan or national security, pwedeng maapektuhan, you don't divulge it in public. Pero kung wala, it's for public information, then you say it to the public na ito yung na-confiscate namin based on our investigation. Ito yung nakuha namin ebidensya, na-verify na namin yan, blah, blah, blah. So this is what we can say and conclusion and we're further investigating. Supposed to be, should be like that. But take a look. Ano bang nangyari doon, Madmar? Para bang nakakita ka, Chinese. So ang China ang may kasalanan dyan at sinisira, gustong sirain ng China ang kinabukasan ng mga Pilipino kasi gustong gawin ng China na maging drug addict lahat ng Pilipino. Ganon, pero Prof, ganon. My God, what a conclusion. Opo, maraming mga produkto na galing China na napapakinabangan ng mga Pilipino. So anong ibig sabihin na nun? Bumaha din yun eh. Maliban dun sa sinasabi nilang bumaha yung illegal na droga. So sasabihin nila na gusto nilang yung kaisipan ng mga kabataan, no? Lasunin. So ibig sabihin ba nito na maraming produkto galing China, gusto rin tumulong ng China sa atin? Na ano ba kasi kung yan ang logic,
Eh di ba mas maraming mga Oo. produkto na nagagamit ng mga Pilipino. Lahat na ata ng mga produkto makikita natin sa bahay ng isang Pilipino, eh made Oo, in 'di ba? China. Made in China. So may magandang maidudulot. So ano ba talaga? Masama o magandang maidudulot? Pero dito tayo, Yun na nga, eh. Prof, bilang ikaw ay nag-aaral para maging doktor sa larangan ng economics, Opo. parang dina-downplay ng Oh, yeah. administrasyon itong posibleng masamang epekto ng tensyon na ngayon ay nagkaroon ng ceasefire. Di natin alam kung hanggang kailan kasi di naman ito first time na nagkaroon sila ng ceasefire. Yung gulo nga sa Middle East, parang ano na yan sasabihin agad, matagal na, biglang susulpot, bigla namang mawawala. Pero yun ang nababanggit na wala namang epekto. Anong masasabi mo dito, Prof? Yun nga I posted my commentary, quick commentary on that. Kasi ang nagsabi mismo, actually is the President, si Pangulong Marcos Jr. Parang sabi niya, parang dinownplay lang na wala namang masyadong effect sa Pilipinas, sa Philippine economy, yung nangyayari sa Middle East, sabi niya. At parang hindi lang naman ata siya ang nagsabi noon. Yung kanyang mga tinatawag na economic managers ata ay may ganun ding perspective. So parang sabi ko, really? Oh, wow. Ekonomista na pala ngayon si President Marcos Jr. At mayroon na bigla na lang ganun ang kanyang kanyang pahayag. In the very first place, ang tanong ko, ano ba ang ground reality ng Pilipinas when it comes to the economy and in terms also of basic necessities ng mga tao? Unang-una, the reality is ang Pilipinas is net importer ng oil. Kasi tayo very dependent on oil, especially when you talk about gas, when you talk about oil and gasoline, yung mga kerosene, mga ganyan-ganyan. So, net importer tayo 100%. So, saan ba nila ini-import lahat yan? Di ba karamihan dyan, ini-import mo sa Middle East. Sino ba ang involved ng gera? Di ba din Middle East? Wala naman tayong tinatawag na energy sovereignty. Well, we're very dependent on import. So anything that happens in the Middle East, mapa small scale war yan or mapa big scale na regional conflict yan or bilateral conflict, interstate war, at the end of the day, the Philippines will be affected. That's a reality. Tataas ang presyo ng mga bilihin dahil tataas ang presyo ng energy. And that's basically oil and other oil-related products. Hindi ba niya naiintindihan yung issue ng inflation? Anything that happens to oil or energy, may impact yan sa buhay ng mga Pilipino kasi ang kasunod na niyan, ang kasunod na impact, ang kasunod na effect niyan is tataas din ang presyo ng mga bilihin. Kasi lahat ng ginagawa natin ay may kinalaman sa energy, electricity, transportation, lahat may dependent yan sa energy ng consumption . So, yun ang hindi ko maintindihan. Hindi ba niya alam yun? Hindi ba siya nakakaintindi or he was just trying to say na okay, wag kayo mag-alala, walang problema para lang i-assure ang mga Pilipino na okay lang tayo. But I think it's misleading. I think the dapat yang sabihin is okay. I think for me, ang kailangan gawin ng presidente is like, okay, there's a conflict in the Middle East, probably will be affected, and the government is doing something para ma-mitigate yung impact ng Middle East conflict by doing this and that. O ilatag niya dapat sa Pilipinas, sa mga Pilipino, para maintindihan natin at alam natin, oh good, okay. Hindi ako nag-aalala na ang pamilya ko ay magugutom or magkakaroon kami ng problema kasi tataas ang inflation. Yun. If you want to assure the Filipino people that the country will be okay, then rather than downplaying it, probably explain what you're gonna do and what are your plans, strategic plan to mitigate the issue or the impact of the Middle East conflict sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas talaga, net importer yan ng oil. Aside from oil, net importer tayo ng food. Kasi we don't have food security. We don't have food sovereignty. So, ang susunod na impact dyan kapag nagkagulo ang Middle East, supply chain, at the same time, yung transport of goods will also be affected kasi hindi lang naman sa sea, ang sea at saka air mo apektado. So, yun ang second point doon. So, magkakaroon ka ng problema sa energy, magkakaroon ka supply of energy through oil, at may magkakaproblema ka ng food security. Kasi madidisrupt ang supply chain mo . So, and at the same time, kapag may gera, even though nasa Middle East siya, ang mga bansa, usually,
they think more about their country. So even in terms of export, nagbabawas yan. So magkakaproblema tayo kasi tayo, yun nga ang problema ng Pilipinas, hindi ka lang net importer ng energy or oil, net importer ka rin ng food, ng mga basic food like rice. Lahat na lang ata ng basic food, even salt, we import. So yun yung second na problema. The third problem is OFWs. The president, I think he knows, or yung mga kasama niya sa Malacanang knows, na lifeblood ng Pilipinas is yung remittances ng mga OFW. We need it. Kasi kapag yan nawala, especially coming from the Middle East, kasi over 2 million ata ang OFWs na nasa Middle East, kapag nawala yan dahil lumaki yung gulo or nagkaroon ng negative impact sa OFW, mawawalan ka rin or babawasan ang remittances mo. The second thing is, uuwi ang OFW mo. Pag umuwi yan sa Pilipinas, ano ang job na i-offer mo sa kanila? So ang sinasabi ko lang, imbis na the downplay mo, probably the president should think what to do. And if alam niya kung anong gagawin, may plano na sila, probably explain it to the Filipino people, not necessarily in details, but at least give us an idea of what is your plan para naman kami, assured kami na we will be okay and hindi na kami mag-worry dahil we have a government that actually thinks about, really think about these things and takes care of us. Ganun siya Pero parang sabi ko, ganito ba talaga ang mga presidente? Kasi ang tingin ko sa ibang presidente sa ibang bansa, because I'm from the international, right now, most of the time, I interact with so many people from the international level, and sometimes I see presidents, ang tingin ko sa kanila, they come up with a plan, every sector, depende kung sa anong nangyayari sa mundo, and then they will implement and communicate to their own people. So, parang sa akin, bakit nada-downplay sa Pilipinas ang Middle East conflict? And it's the president saying this. Parang iba yung, parang sabi ko, my God, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Syempre, worried ako, I'm a Filipino, hindi naman ako, at the end of the day, katapos ng pag-aaral ko, babalik din ako sa Pilipinas to work there. So parang, ano nangyari? Ganito ba talaga tayo? Parang, my God. And Prof, eto pa Prof, dahil di ba sa reporting ng gobyerno, maganda raw yung takbo ng ating ekonomiya. Pero kamakailan lang, binasag ito ng World Bank. At sa kanilang forecast, noong 2024, nag-forecast sila na ngayong taon na ito, posibleng umabot sa 5.6. Pero binago ito ng World Bank, nasa 5.3% na lang ang maaring magiging growth forecast ng ating ekonomiya. Malayo ito sa 6.7% na target. No? Ang sabi pa nga dito nila, sa kanilang target din, sa tansya nila, 5.4% sa World Bank ito sa 2026 and 5.5% sa 2027. So yung mga sinasabi nila na gumaganda yung ekonomiya, para sa World Bank, hindi totoo. Parang humihina, no? Mabagal. Pero alam mo ba kung anong update ngayon na Prof? Dahil ang mga economic managers ngayong araw na ito, ni-revise ang growth target. Oo, nakita ko. Mula 6 to 8%. 6 to 8%. Binabahan nila ito sa 5.5 to 6.5%. No? Sabi pa dito, ang target sa 2026 hanggang 2028 ayon kay Budget Secretary Pangandaman, ang Development Budget Coordination Committee Chair, na 6 to 7% from previous 6 to 8%. Anong nito? Anong magiging epekto nito? Akala ko ba walang masyadong epekto itong ano? 'Di ba? Sabi nila walang masyadong epekto, stable. Pero binaba yung target, Prof. Oo nga. Kaya nga nung before ako na-interview dito, nagbabasa ako ng news sa cellphone ko. Tapos yun ang una kong nakita. Sabi ko, oh really? So from 6 to 8% down na target, ginawa na nilang 5.5 to 6.5. But this is only target. Forecasting lang yan. It doesn't mean na yun na yung mangyayari. It depends really sa performance ng economy ng Pilipinas. So isa sa mga
parang ah, parang guess ko lang ba or something analysis ko lang ba sa nababasa ko na biglang out of the blue is I think there is some kahit itong pagbaba ng target connected yan sa nangyayari sa Middle East kasi talaga if that conflict kahit ngayon na may ceasefire daw pero hindi naman talaga alam kung ceasefire nga ba yan o hindi kasi maraming ano diyan maraming kwento diyan sa quote-unquote na ceasefire daw na yan. Maraming kwento dyan, may insider and outsider na mga kwento dyan. So feeling ko, they would want to recalibrate na maging 5.5 na lang kasi baka masisi sila in a matter of time kasi hindi nila naabot yung target. Kasi ang 6 to 8% na target is very, very high. Actually, for a Philippines, na kung sa titignan mo, ang dami na, ito nga yun they're bragging na the Philippines kuno is quote-unquote having this percentage of growth. Pero kung titignan mo ang mga surveys na ginagawa ng iba't ibang survey outlets, makikita mo na hindi nagtutugma yung binabrag nila na growing economy tayo dun sa actual life situation ng mga Pilipino. Kasi kung titignan mo ang mga survey outlets, when you talk about these issues, una, ano ang problema? Yung self-rated poverty, mataas. Yung inflation, of course, nagfa-fluctuate. Mataas, bumababa, minsan mataas, minsan bumababa, pero fluctuating. Pero I'm not even sure kung yung fluctuating yan, may manipulation na nangyayari. Pangatlo, when you talk about unemployment, is mataas. May pag-rise ng unemployment, underemployment. And when you talk about prices of goods, mataas. Hindi naman bumababa. Yung sinasabi nilang 20 pesos of rice, that is a manipulation of the market. Kasi kung titignan mo ang market price ng rice, ng totoong magandang rice at nakakakain mo talaga, is hindi yung 20 pesos. That's impossible for the Philippines at the moment. So, yun yung mga sinasabi ko. So, parang ang nangyayari siguro, recalibrate nila ito para lang makita na, it's actually para lang maging realistic kasi nga may nangyayari sa Middle East. Pero even then, ang tanong ko lang talaga, bakit hindi nagtutugma yung kanilang mga forecast and even yung sinasabi nilang achievement in the economy when in fact the life, the actual life of a Filipino, especially hindi yung mga elite hindi yung mga yaman, yung regular Filipino, hindi naman nagbabago. Kasi alam mo, kung ang ekonomiya ng isang bansa ay nagbabago at tumataas, at you really have that growth, then you will see it in the kind of life that, your citizen, kung anong klaseng buhay mayroon ang mga tao sa loob ng bansa. I have been to so many countries all across the world, even before and now. Makikita mo talaga na pag sinabi nila na nag-i-improve ang aming ekonomiya, ang GDP namin, makikita mo yan sa klase ng pamumuhay mayroon sila. Nakikita mo na umuunlad at maganda ang kanilang pamumuhay. Pero sa Pilipinas, it's so conflicting na sasabihin nila na ito yung growth, pero yung buhay ng mga Pilipino, pahirap ng pahirap. Hindi siya nagtutugma. Isa sa mga ano dyan is hindi nagtitrickle din siguro yung sinasabi nilang growth dun sa mga Pilipino. Probably, ang mga oligarchs ang nagbe-benefit or probably bubble ito. Kasi hindi mo makikita sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Alam mo, Admar, in economics, kung development economics ang pag-uusapan natin, one way to gauge kung talagang nag-i-improve ang ekonomiya ng isang bansa at tumataas ito is para makikita mo yan sa pamumuhay ng mga regular Filipinos o regular na mga citizen ng isang bansa na nakakakain sila ng 3 beses ang araw, ang mga anak nila nakakapag-aral, all of these basic needs and basic goods at bumababa ang presyo ng basic necessities at may housing ang mga tao, well provided ang mga tao. That's the basic indicators if your country is getting better. Pero pag hindi yan nakita sa isang bansa, ibig sabihin everything is just bubble or maybe some of it are manipulated. So ganun yun. Kaya palagi ako nag-iisip, paano nasabi na ganito yung growth? Ang survey mo would indicate na self-rated poverty tumataas. Bakit tumataas ang self-rated poverty when sinasabi mo may growth ka? Yun yung mga conflicting na mga nakikita ko every time may mga ganitong statistics na lumalabas from the government. Prof, maraming salamat po sa inyong oras.